happy morning. Anong school tayo? Mula po kami sa Taguig Science High School. Taguig. Alright. So, na-appreciate po ba itong NSTW ng NCR? Opo. Marami po kasi mga innovations at mga scientific inventions po na na-unveil po sa public. Mas lalo na po sa mga students po sa amin. At na-appreciate po namin na yung government po. Anong ibig sabihin itong innovation nyo? Bali, itong PGP Karajinan, ma'am, gawa siya sa seaweeds. So, si seaweeds merong karajinan. So, PGP meaning plant growth. Ma'am, ano itong bago na naman yung proyekto mula sa DOST? So, ano po itong Good afternoon po sa lahat. Regarding po dito sa ating mga Techno Bazaar and Exhibit. So, ano po kaya doon ang kulang pa? Pag-usap natin yung sa mga MSLs natin, isa sa mga Happy morning! Muli ang iyong lingkod, Biz Horizon Chaser. At tuloy-tuloy lamang itong ating special coverage sa ating Regional Science Technology Week dito sa SM Aura. Bago na naman yung proyekto mula sa DOST. So, ano po itong isang social setting mobile app. So, itong app na ito, pwede kayong mag-take ng photos. Tapos, while in those photos, meron din tayo mga nag-generate ng mga parameters. Yung data, kumbaga, tatawagin natin. Na once ma-generate natin yung data na yun, pwede po natin siyang gamitin for future research. Alright. Nakuha pala ang apps, ma'am. So, ito pong app na to, itong Kuha app is available po siya sa Google Play Store ngayon. So, ito po yung tsura niya. Ito po yung feed natin. Kasi ito po yung mga contributions, kung tawagin, na photos ng ating mga contributors or users. So, papupunin tayo. Ito po yung sample ng isang photo. Tapos, ito po yung data na kasama ng photo. May bayad po ba yan? May charge? Libre po. Libre. Pero so far sa Android pa lang po Sa Apple? wala po. Bali sa Google Play Store na lang siya available. Ayan po yung sample sensor data na na-capture along with the photo. So parang normal lang din po sa social media app. May caption, may image, may mga users. Tapos pwede rin kayo mag-react doon sa mga sa mga posts. What if we can turn your selfie into useful data? Anong ibig sabihin itong innovation nyo? Bali, itong PGP Karajinan, ma'am, gawa siya sa seaweeds. So, si seaweeds merong karajinan. So, PGP meaning plant growth promoter. Ito po ay na-extract natin and pinaprocess natin using radiation para pwede nating i-spray sa mga halaman using this liquid na ini-spray natin sa stomata ng halaman. Natatagpuan po yun sa leaves, sa mga dahon. So, hindi po siya katulad ng mga conventional na fertilizer na sa soil nilalagay, direkta nating ini-spray yung nutrients doon sa mismong dahon ng halaman. Ano po yung effects niya? Sa rice, umaabot po ng 20 hanggang 30% more yield. Ibig sabihin po, mas maraming ani yung matatanggap or makukuha ng ating mga farmers kapag ginagamit nila ito. At kung marami po silang ani, anong ibig sabihin? Marami silang mabebenta and mas maraming kita yung pwedeng makuha nila. Ngayon naman po, hindi lang siya nag-act as more yield. Nag-act din siya as natural pesticides po. Natural pesticides. Bakit? Kasi ang seaweeds po or karajinan ay may certain smell na inaayawan ng mga peste or insects. So, mas natural siya, less chemicals, and hindi pa may infest ng mga peste. At kasama na rin po doon yung pagpapatibay ng root system ng mga halaman para kapag malakas ang ulan, malakas ang hangin, hindi na rin hindi mabilis na tumumba or masira yung ating mga crops. Ginagamit na rin siya hindi lang sa rice, pati na sa corn, munggo, peanuts, banana, and other crops, fruits and vegetables. And sa ngayon, ginagamit na rin po siya sa ornamentals. So ornamental plants, lahat ng namumulaklak, pwede na rin. Kung plantita kayo, pwede na rin
siyang magamit para medyo mas vibrant yung color ng ating mga bulaklak, mas malalaki rin yung kuha. Ngayon, sa... Yung ano po, puno, pwede? Yung puno pwede naman ma'am, katulad ng banana, di ba? Pero sana yung medyo maaabot mo lang kasi mag-i-spray ka dito. Oo. Ngayon naman po, akong interested bumili yung mga ano natin, mga Pilipino. Ang PNRI ang gumagawa pero binebenta po siya using these two business adapters, si Vital Grow and Aqua Oro. Available in Shopee and Lazada for certain prices. And ayun po, nadadilute naman siya. May mga procedures din siya on kung paano siya gamitin. Ratio niya is 1:10. So 1 liter is equivalent to idadilute natin sa 10 liters of water. So yung isang liter mo ay may 10 liters ka na plant growth promoter spray. Okay? Gaano kalawak na lot ng sakahan ang ito ma'am, kaya umabot ng at least 1 hectare kapag yung spray niya hindi naman sobrang dami. Like kung ang tanim mo is palay or mga maliliit lang na crops like sugarcane, yun, nakakatulong din siya for you. So more yield, natural pesticides, and strong root system yung napopromote ng ating natural Carrageenan plant growth. Alright sir, saan kayo makokontak kung sakali may gustong magtanong pa? Kung may gustong magtanong po, pwede po online through website ng PNRI, pnri.ust.gov.ph, and of course yung aming mga social media pages po. Very active tayo dyan sa social media, sa Facebook, Instagram. We also utilize TikTok and Twitter, so you can follow us at TOST_PNRI. Thank you so much. Hi, Dio! Here at the National Capital Region. Event, Engineer Roman Tresvalles, the new DOST NCR Regional Director. Kasama rin natin si Mr. Kim Atienza, DOST NCR Montaparlas Casto Head. Horizon Chaser. Claire Montanes from Manila Times. Nena Erpan. We saw a number of memoranda of agreements signed between DOST and partners on the theme Siyensya, Teknolohiya at Inobasyon, Kapalikat sa matatag, maginhawa at panatag na buhay. Maginhawa na ba kayo? Sana matatag at panatag din kayo, di ba? Alright, so I think you all went through the opening program this morning. We're not going to recount what happened there, but there were a number of agreements made, a number of technologies on display, and of course the other activities surrounding this regional Science and Technology Week celebration have also been enumerated. Now, we'll just go straight to the chase and entertain a few questions from our media friends. I'm sure you still have a number of questions up there. And you can direct your questions either to Yusek Mambora or Engineer Tresvalles or Kim, who can assist you. Okay? So you just raise your hand, identify yourself, and direct your question to anyone on the dam. Okay? Yes, first Ano po yung question. gusto natin i-push doon na dapat bigyan priority number 1 ng mga NG na project ng DOST sa baba po? Thank you. Yung isa talaga po na amin po ina-advocate po ngayon ay yung aming iStart program or yung Innovation Science and Technology for Accelerating Technology-Based Regional Development. Dito po sa NCR, ima-match na rin po natin ito doon sa Smart and Sustainable Cities program din ng DOST. Dito po, ating po tinitingnan na yung ating... Next question is from Marisa Biscos of Horizon Chase.
Good afternoon po sa lahat. Regarding po dito sa ating mga Techno Bazaar and Exhibit. So, ano po kaya doon ang kulang pa para dito sa NCR na talagang kailanganin pa? And magkano pa po kailangan pondo ng DOST NCR para po matugunan naman yung pangangailangan ng NCR dito po sa tulong ng DOST. Thank you. Siguro i-link ko din doon sa isa sa mga linaw po natin sa mga MSMEs natin. Isa sa mga na-mention din nila is where would they get their materials, saan yung pwede nilang pagbentahan. Itong ating supply chain portal na aming pong linaunch kanina would actually help network yung ating mga MSMEs doon sa kanilang supply chain process para makakatulong na pala si Ma'am Yoli. Si Ma'am Yoli pala ay pwede sa company. Meron kami mga producing cakes and have their own restaurant outlets for the cakes, pero hindi sila hindi sila gumagawa ng mga kape, ng mga chocolate drink. Nagkakagulatan sila pag nakikita-kita sila na, ay, ikaw pala yung pwede kong kuhanan. So, isa yun sa mga tinitingnan namin na, and that's the reason why we launched yung initiative po na yun kanina. Secondly, we are doing yung sa industry clustering na pinagtitingnan din po natin kanina, and nailatag nila kung ano yung kanilang mga issues. So we are set to set down ulit para mapa na kung ano yung mga collaborative activities na pwedeng gawin para masupport na yung kanilang technology development capacity needs as well. In addition to that, alam din natin na we really need to support yung ating MSMEs towards digitalization o digital transformation. And ito rin Industry 4.0 technologies. Ito din yung aspeto na gustong tingnan yung partners namin sa PCCI Las Piñas, and ayan sila, ma'am. Sorry, ito rin yung aspeto Las Piñas. And ito din yung titingnan namin ng strategies kung paano natin may encourage yung ating mga MSMEs. For the MSMEs, lalo na yung sa mga waste nila, kung paano natin ma-convert into byproduct. No? So, actually, meron tayong isang MSMEs na malaki yung parang 60% out of the total production niya napupunta lang sa waste. No? Halimbawa, sa pagkagawa ng tahong, yung okara, no? So pinapakain na lang siya sa parang feed sa animals. So yung ginagawa natin doon, with the help of our laboratory, no, yung sa LMIC natin sa ATBI, so yung waste ay na-convert na siya into high protein and energy drink, and then partnered by our academy, PUP, ginawa siya into flour para ma-develop into phase 3. And then tomorrow, magkakaroon din kami ng stakeholders night. So, ito yung opportunity for our MSMEs na makakilala din nila yung mga other industries, other local government units, no, para from there, makakaroon sila ng networking. So, yun po yung reasons doon sa mga activities na ginagawa natin for RCWs and programs for DOST. Yung pondo po, na kailanganin pa, di ba po? We support through our, pag nakikita po namin na yan ay isang malaking R&D project, yun po ay pinapasa po namin sa aming central office grants and aid. Kung naman po ay mga capacity building activities, equipment upgrading activities na kailangan ng ating mga MSMEs, yan naman po ay napopondahan po namin through our Small Enterprise Technology Upgrading Program. Sa Pasig lang po ba ito? Actually po, Pasay, ano? For those of you who do not know, we were really looking forward to the presence of Mayor Lani here, but she had another obligation or commitment to attend to. A few months ago, the local council... Tagal mo nang nawala eh.
Science High School. Taguig. Alright. So, na-appreciate nyo ba itong NSTW ng NCR? Opo. Marami po kasi mga innovations at mga scientific inventions po na na-unveil po sa public. Mas lalo na po sa mga students po sa amin. At na-appreciate po namin na yung government po ay nasusuportahan po yung mga projects na to. And ginagawa po nito with cooperation from schools like the UP and the PNU. Kung saan ginagawa po nila not just to further educate the students but to also improve upon the curriculum, like for example yung DSRMC dami niya plan po sa earthquake po. Okay, very good. Masaya po kasi alam naman po natin na marami pong lindol po dito sa Pilipinas, tsaka yung mga fault lines po. Dapat po ma-educate po yung di lang po mga students, pati mga teachers po. Kasi bilang teachers po, kaya po nila yung magiging leaders po pag in case of an emergency. Alright, very good. Anong school po tayo? Taguig Science High School. Taguig Science. Sino pa? Ano yung pinaka-gusto mo doon sa class tour? Na-enjoy ko po yung mga exhibits lang po. Kasi po, parang napakita po sa amin personally kung ano yung mga innovations na sinasabi nilang Tapos, na-explain naman po sa amin. So, meron po kaming in-depth explanation kung ano po yung benefits and yung mga process po ng paggawa. Alright, very good. Thank you so much. Thank you. Alright, so dito nagtatapos ang ating special coverage dito sa BGC SM Aura na kung saan naganap nga itong 2023 Regional Science, Technology and Innovation Week and NCR sa temang Sensya, Teknolohiya at Inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Kaya yung bago nga rito, yung opening ceremony ay naipagdiwang ito at nagkaroon ng permahan sa kanilang MOA kasama yung mga stakeholders at katuwang yung pagkamit nila at pagpapayabog nila ng mga proyekto sa pamamagitan ng STI. Kasabay nga rito yung paglunsad naman ng mga iba't ibang mga STI-based projects sa Kalakang, Maynila na kung saan ginanap din yung press conference at yun nga ay konti lang ang ating inilabas pero talagang nahimay sila ng iba't ibang mga ahensya ng mamamahayag kasama ang inyong lingkod at nasagot itong mga panauhin at yung pagkatapos ng kanilang press conference ay nagkaroon din ng RSTW Stakeholders Night. So wala na tayo doon pero nagbibigay pugay di umano ito sa iba't ibang ahensya na yung mga naging katuwang sa pagpapatupad ng mga proyekto at yung mga programa ng DOST NCR. Kaya sa mula doon sa local governments units, regional line agencies at sa mga iba't ibang sektor na pang-industriya, yung akademikong institution at yung mga komunidad sa rehiyon. Kaya doon naman ay sa napansin natin sa Techno Bazaar at exhibits ay nagkaroon din ng diskurso pala rito sa RSTW sa loob lamang ng 3 araw at kasama rito yung turning tables, pitching of industry needs for market-driven R&D and technology transfer. Kaya upang mapag-usapan nga na itong pangangailangan ng industriya na maging sagutin ng sensya at teknolohiya. Kaya gayon din ay nagkaroon din ng Her Story na tinatawag. Ito yung Forum on Women and Science. Tampok dyan yung kababaihan sa larangan ng agham. At kasama rito yung magkakaroon sila or nagkaroon na sila ng SNT Talk. At ito yung Fostering Culture of Innovation at Innovation Congress na sa temang Technology Transfer and SNT Agenda for Metro Manila. Kaya para mas pagyamanin pa yung inobasyon ng kultura nito sa Kalakang, Maynila. Kaya naganap din itong Climate Forward na tinatawag ito sa temang Igniting Innovation for Sustainable Future para mapag-usapan itong mga teknolohiya para masiguro yung sustainable development at kasama sa talakayan yung kahalagahan ng structural integrity audit. Sa structural integrity audit training ay naisama din yan. Kaya inaasahang nakadalo naman sa pagdiriwang yung iba't ibang stakeholders para sa regional line agencies, national government agencies or NGAs,
local government units, industry associations, at MSMEs, akademya, mga siyentipiko at innovators. Kaya nagkakakita-kita ito sa agham. Kaya sabay-sabay nilang sinalubong yung etong siyensya, teknolohiya at inobasyon sa Metro Manila. Kaya nakiisa at namangha ang lahat. Kaya naman sana sa susunod na taon, sa 2024, abangan muli ang SNT or itong RSTW. Yan. So abangan din sa Calabarzon at tayo'y paroroon ngayon sa September 18 to 22 at abangan po yan sa DOST Calabarzon kasensyahan para sa Regional Science, Technology and Innovation Week. Alright, so dito po nagtatapos ang ating special coverage para sa RSTW sa NCR. Ang inyong lingkod, Narisa Piscos, aka Miss Horizon Chaser. I love you all. Happy morning, Miss Horizon Chaser. Ngayon, Happy morning, Miss Horizon Chaser. Dapat ay maintindihan natin. Kung sakali na implement po ito, sino-sino po talaga ang dapat maging partner? Ano po ang kaibahan natin sa ibang mga ganito? Ano po lang, So, nangangailangan po ng tulong ng federal. Happy morning, Miss Horizon Chaser, and I thank you for... Happy morning, Miss Horizon. Thank you very much for coming. Happy morning, Miss Horizon from Muntinlupa National High School. Miss Horizon. Happy morning, Miss Horizon from Muntinlupa National High School. Miss Horizon, kailangan ka maghanda kasi ang ating Pilipinas ay pwedeng bisitahin Bagyo, Lindol, pagsabog ng bulkan at tsunami. Maghanda ka at patitinan ng mga mahal sa buhay. At isama mo na yung mga listeners. Morning, Miss Horizon. Morning, Miss Horizon Chaser. Happy morning. Happy morning, Miss Horizon Chaser. Happy morning, Horizon Chaser. Miss Horizon. Morning, Miss Horizon. Galing naman yung Horizon. Happy morning, Miss Horizon. Sir, magbigay po tayo ng mensahe para doon sa mga negatibo pa sa paglimina. Okay. Englishin ko na lang po. Tagalog din, sir. O sige, English-Tagalog. Kasi yung mga... base po sa salita